Tawag ka ng pulis. Sa barangay Lugi ito. Wala na naman o. Sana ma-action na naman o ito. Please lang po, ma-action na ito. Grabe yung trauma ng mag-ina ko. Grabe yung trauma ng mag-ina ko. Please naman o. Tawag po ng pulis. Wala po. Pulis. Siya po. Pulis. Yan, may police station na. Sana ngayon po ay makuha na to. Dahil ang rami na po sa bahay, sa lugar na to, na permission nito. Papatay na to ng tao. Yung trauma na inabot nito ng mag-ina ko, grabe. Pinasok yung bahay, pinagbabato pati sa sakyan. Ewan ko pa yung motor, di ko pa sure. Pero yung nakakandado na hinampas niya, natanggal. Kaya nakapasok siya dito sa bahay. Ayan, kasi sinabol pa yung binhan ko. Nagraratas, marami pang binatbato dito. Dito. Ayan, bukas. Bukas yan o. So sana po matapos na ito. Mahuli na ito. Ngayon din. Amok dito sa mga bahay dito. Meron na siyang pinasag dito na isang mga ilaw. Marami mga kabayan. Meron po. Lahat pinasok dito. Siya po talagang dapat hindi Ilaw. Talagang may isip po siya. Kasi binabasag niya yung ilaw sa labas para hindi malaman o walang ebidensya kung mag-video man kami. Magaling. Sige po. Salamat po. Nakasarado itong ano na ito pero nabuksan niya. Pinukpok niya ng pumukpok hanggang nabuksan ito. Pati dito pinagahampas. So di ko pa sigurado kung sasakyan ko ay may mga tama rin. Pati dito may mga ano siya. Di ko pa alam kung alin pa yung damage dito sa sasakyan. So ayun, nadampot na po. Nadampot na. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon. Pero sana mas mabilis pa po dun. Kasi talagang papatay na ho talaga ng tao dito. So ayun, pupunta po kami update dun sa live ni Lian, no? Ayun, nadampot na po ng mga pulis. At may mga sasama pa sa atin para magreklamo. Dahil malala na ho itong ginawa. At yung binan ko ay nakipagbuno din sa kanya. Pahampasin ng mapakabang tubo. O tara. Hawakan mo to. Ayan, meron pa po nasama para doon. Ngayon pupunta po tayo ng police station sa Labo. Ilang hampas sa'yo pa? Dami. Tinamaan ka pa? Kung ako ng punong tuboy, kung madisgrasya kayo ako naman ang kabawa. Baka bukas na lang sila. Sige. Kaya ilan na pala yun? Kaya may reklamo na kahit dalawa.
Dito na kami sa may police station ng Labo. At hoping po na marami pang pumunta sumama bukas, no, na magreklamo din. So ayan, at naya na po. No, ayan po update. Kuha na po. Ayan, good morning po sa ating lahat. At pasadong 6 AM na po. So yun po yung napagkasunduan namin sa police station kagabi. Kasi na mag-file po kami, formal po kami magpa-file ng kaso patungkol po sa ginawa ng lalaking ito dito sa amin at sa aming mga kabarangay. Hindi lang po kami, marami po na naargabyado at kami lang po yung sa ngayon na nagbigay ng hudyat para lumabas sila at huwag matakot. So ayun, kasama ko si Liam, mag-file na kami ng kaso. Di, so, daanan natin doon sa taas yung isang ano? Yung alin? Tanod. Sige. So ayun mga kalingap, at nakapag-file na kami at mamaya mga 12 ay pupunta kami ng Hall of Justice para formal na nga i-ano namin affidavit namin. So isa pa dun sa ano namin is yung budget. Wala tayong budget, nagkataon pang ganito. And syempre maraming salamat sa ayan, Gawad Arizapal, ang inyong namin. Ayan, sa 2 tanod. Ayan. At pahinga po muna kami. Ayan. Mga ano din yan dito eh. Sabi ko rin tumbal. Yung hinampas niya dito. Hindi ko makita yung hinampas niya. Basta may mga hinampas yan dito. Ayan, pinagbabato to ng mga buhangin kanina. Ano naman to eh, parang mga tubig-tubig yun. Hindi siya mga batong tinapon. Okay lang, hindi ko na magawin. Affidavit of arrest, affidavit of ano, yung... Okay, thank you. Sakto ito, pagpunta lang kami. Okay na po sa'yo? Sabi ko kasi... Kasama niyo yung dalawa? Ano? Nasaan po sila? Ayan, sila ba? Kapitol mga ito ulit. Ayan po update, walang tulugan. Nandito po kami sa Hall of Justice para formal po na magsampa ng kaso laban po sa nangyari kagabi na nagdulot ng napakalaking trauma lalo sa mag-ina ko at sa mga napakahamak pa nito. So ayan, shoutout nga po pala kay Tita Net. Maraming salamat Tita Net. No, inalala niyo yung anak namin, para panggatas at panggastos dito kahit paano. Maraming salamat Tita Net. Wala kaming tulog oh. Ayun. So update ko po kayo mga kalingap pag uwi namin ay kung ano pa yung mangyayari. Ayan, hoping po na matapos na po ito. Ayan, pray lang tayo always. Hello po mga kalingap. At yung napanood nyo kanina na mga kaganapan kung bakit nga ba kami ay pumunta sa police station ng pabalik-balik at pumunta na rin kami sa Hall of Justice. Ngayon po ay kakauwi lang namin dito sa bahay. So ikukwento ko po sa inyo ng madalian base po sa ilan sa laysay at yung iba pa po ay sa korte na.
So ito po yun, bandang maga alas 3. Yun ang narinig namin, patulog na kami kasi galing po kami sa concert dito sa Labo. Patulog na ho kami ng binato, malaking bato yung bubong. So doon na kami na alarma kasi ilang beses na po ito nangyayari, hindi lang po sa aming lugar, sa aming bahay, kundi marami din po sa mga kabahayan dito pababa. So hindi na po natin papangalanan at ibablog ko din yung video kung saan ay nakuna natin na ando na sa police station at nakaposes. So bilang ano na din, no, although may ginawang kasalanan, so pagprotekta na din sa batas ng Pilipinas, hindi na natin siya papangalanan at ibablur natin or tatakpan natin yung mukha. So ngayon po, nung narinig namin yung bato malakas, yun na alarma na kami, tawag na kami kapitan. Ayan, shoutout po kay Ninang Sonia Rala. Maraming salamat sa agarang pagresponde. Pag may nangyayaring ganito, ang bilis ng pick up niya. At ayun, nag-live si Lian. Sa mga nakapanood ng live, alam ko kayo, alam niyo po yun sa live na yun, sa Facebook live ni Lian, na nag-alala din kayo. Tapos ayun, nasundan na nagbabato dito, hinampas yung ilaw sa labas, sa gilid, para kung mag-video kami, hindi namin makikita. At sumunod doon ay pumunta na po kagawad para sana puntahan yun at pakalmahin. Pero hindi po nangyari yun, kundi ay mas lalo pong naging matapang. So humabol ng mayako siyang tubo and then kutsilyo dito sa may tagiliran. So ayun, pagkatapos habulin yung kagawad at kasama dito, pumunta na dito ulit sa bahay, nagbato, at itong sasakyan binato niya ng buhangin. Yung gate na nakapadlock ay nabuksan niya po yun gamit yung tubo. Nabuksan niya, hinila hanggang sa makapasok sa balkonahin namin at pilit niyang bubuksan yung pintuan kung saan po doon kami sa sala ng mag-iina ko, habang si Lian at ang anak ko ay takot na takot, nanginginig. So ako naman po, hindi niyo po ako nakita sa video, pero nandun po ako sa may pintuan, nakaharang po ako para hindi po makapasok yung lalaki. At nung sumigaw naman po yung binang ko, magkatapat lang po, sumigaw yung binan ko ng hoyata. So doon naman po pumunta yung lalaki sa binang ko. Doon naman po sa bahay nila pinagbabasag yung ilaw para madilim, at doon na po sila naghabulan. Hinabol po ng lalaki yung binang ko ng tubo at ako may papalawin nito. Sumunod na mga nangyari, yung pong nagsigaw na may pulis kasi takot po sa pulis. Unang-una, sa mga nagsabi kung ito ay may diferensya sa pag-iisip. Para sa akin po, wala man tayong patayan pa sa ngayon na papatunay na may walang diferensya. Pero ito nga po, no, alam po niya, no, at kung may diferensya po sa pag-iisip, ay kahit umaga ho yan, mag-aamok po yan. Pero may oras po siya, gabi talaga ho yung mag-aamok niya. At ni-interview siya ng polis kung ilang taon, anong pangalan, kung may asawa, nakakasagot po siya. Nakakasagot po siya. So grabe po yung trauma na dinulot ng lalaking yan. Hindi lang sa mga naargabyado dito, pati sa mag-ina ko, sa pamilya ko. Grabe po. Mabuti na lang ho ay nandyan pa rin yung anghel natin, yung Diyos natin, para gabayan tayo. At ayun, wala pa rin po kaming tulog. Alas 3 nangyari, so naghintay po kami 3 hours. Alas 6 naggawa kami or nag-complain sa police station, affidavit namin, and then pahinga ng konti. By 11 or 12 biyahe na ulit kami na naman ng tanghali papunta ng Hall of Justice para magsampa na ng formal na reklamo. Yun nga po yung pinakita ko po sa inyo kanina. So sa mga nagtatanong po kung nasaan po siya ngayon, nakadetain po siya sa police station. At doon po muna siya hanggang nililitis yung kaso.
or maghihintay din po kami ng hearing kung kailan. Grabe ho yung dinulot nito, kaya maraming salamat po. Hindi po biro yung nangyari kanina. Kung may magsasabi man OA, hindi po yun biro, no? Hindi po yung biro, kasi buhay na po ng tao yung nakaano doon, lalo at may bata rin, no? Buti nakapagpigil pa tayo, no? At gusto natin madaan sa tamang proseso. Huwag natin ilalagay ang batas sa ating mga kamay. Dumaan tayo sa tamang proseso. Kahit gaano pa kasama yung ginawa ng tao sa atin, may batas na uusig sa kanila. So, sa ngayon po, yan lang po muna yung update ko sa inyo. And maraming salamat po sa inyong mga nagme-message, nagbibigay ng motivation, sa lahat-lahat sa mag-ina ko. Maraming po salamat. No, sumabay pa sa ganito, no? Kami na nagargabyado, kami pa ang siyempre, di ba, pang proseso sa kaso, kailangan dyan pera. So kami nagargabyado, nagkataon pang ganito, salat kami muna sa pera, sakto pang gatas lang, kaya di pa tayo makapag-charity, nasundan pa nito. So hindi ko po alam kung ano pa yung mga susunod na mangyayari, or kung tapos lang yung kaso. Kahit cellphone ko gamit nito, siguro ibebenta ko na rin para matapos na po at magkameron ng kaayusan, hindi lang po sa pamilya ko, kundi sa buong lugar po dito, na wala nang ganito na parang isip kriminal, ganun. Papunta na nga ho dun na kung nagtagal-tagal pa siguro darating nyo doon. Kaya shoutout po sa inyo, shoutout po sa full assessment, pag-assist po sa amin, yan, sa PNP Labo. Ayan, maraming pong salamat. Yan, Kapitan Rala Kalaninang, maraming salamat po. So hanggang dito na lang po, kasi nakita nyo naman, kasi mamaya po biglap ako ng konti, may lalakaran din po kami, hihingi pa ako ng legal advice sa isa sa ninong kong attorney. So ayun po, maraming salamat po sa inyo po lahat. See you po sa next vlog. Yan lang po muna ang update, and pasensya na kayo kung hindi man tayo makapag-charity muna ngayon, kasi unang-una financial, wala tayo pa yan. So God bless po sa ating lahat. See you po, bye bye.